preno. Yo, sige pa. Bumusina ka ng stock, which is ito. Yan. Pagka naka-on siya, naka-ilaw din, tsaka siya magkakaroon ng loud horn with passing. So, paano yun? Ganito. Yan. Passing, siyempre. Yan, passing switch. So, naka-passing yung mini driving light natin, tsaka yung headlight. Yan o. Yan o. Ayan, good day mga bro, no? Ngayon meron tayong Rusi W100 or Rusi 100 dito na ginagawa. So ito yung mga nauna nating video na ginagawa, pinagana natin yung starter, pinagpalit tayo ng timing chain. Ayan, tsaka hard starting din to nung una, no? So ngayon okay naman na siya. Ngayon susunod naman natin yung kanyang mga wirings. Ayan, so mapapansin nyo dito. Ayan, wait lang. Subukan natin susian. Ayun, wala siyang neutral, no? Wala halos lahat. Yan. Pati ilaw sa panel, wala rin. Maski yung preno dito, yung tail light niya. So, wala rin siya, no? Kahit na magpreno ka. Kaya kung susumahin, halos wala nang gumagana dito. Pero, ayun. Check din natin yung kanyang headlight switch. Ayan, so sobrang tigas na rin. Sa susi, yan, susian natin siya. Lang, yun. Itong push start niya, sa video na to, hindi pa siya gumagana. Pero, sa kaka-upload lang natin na video is napagana na natin siya doon. Nung nagpalit tayo ng timing chain. Ayan, so, kung mapapansin nyo, okay naman yung mga, gear indicator. Pero sa headlight, sa park light, tail light, ganoon, halos wala na talaga, hindi na gumagana, no? Kaya kailangan nating i-rewire to para maayos. Ayun, so gumana pala yung tail light niya. Ang wala lang is yung brake light mismo. Okay, headlight wala talaga, hindi talaga siya umiilaw. Ayan, so pagaganahin din natin yan, no? I-upgrade natin to para naman sulit yung pag-ayos natin, no? At matuwa naman yung may-ari. Yun, signal wala talaga. Ayun, so taillight lang talaga gumagana. Okay, so umpisan muna natin sa pagpalit tayo ng bearing sa may sprocket. Ayan. So dito, kung mapapansin nyo, umaalog na tong pinaka-bushing niya dito, no? Yung sinusuotan ng axle sa likod. Ayan, kaya medyo may gewang tsaka hindi smooth umikot. So, ito, budget meal lang yung koyo natin na bearing, no? Pero papalitan din natin to ng urig. No? Ayan, so, temporary lang to. Ito lang kasi yung meron dito ngayon at gabi na rin. Tapos, palit tayo ng dust seal. Ayan, yan yung sukat. Okay. So, ito, nabili natin ng budget meal lang yung bearing, 80. Tsaka yung dust seal, 70 pesos. Okay, start na natin, tanggalin yung bearing. Ayan, so gamit lang kayo ng socket at pukpukin nyo lang, lalabas na agad yan. Kita nyo, sobrang alog. Ayan, kaya palitan na natin para okay na ulit. So ito, yung bagong bearing natin, para kahit paano tumibay-tibay, no? Dagdagan natin ng grasa. Ayan. So, sinama ko lang dito sa video mga bro, no? Para bago natin i-check yung wiring, okay na rin tong sa may sprocket bearing. Okay. So, kabit na natin yung bagong bearing gamit ang lumang bearing. Ayun. So, nasama pa sa loob yung natin, no? Lumang bearing. Ayan. So, ito. Punasan nyo lang. Linisin ng maayos. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi na siya umuuga. Okay. So, okay na to, no? Subukan nga natin kung umuuga pa. Ayun. Wala nang uga, no?
Ayan. So, for temporary lang to, papalitan din to ng urig na bearing. Okay? So, to 27 by 40 by 4.5 yung dust seal natin sa likod. Okay. Yan. Yun, kabit na natin. So, mano-mano lang yung pagkakabit dito. Sobrang dali lang din yung kabit, no? Okay. So, okay na tayo dito. Double check. Yan, wala nang uga. Pwede na nating isoli yung gulong tsaka sprocket natin. Ayan, so fast forward ko na para lang makita nyo na nagpalit lang tayo. Pero ang pinaka-focus talaga natin dito is yung wiring ng motor. Okay? So, saglit lang tong video na to mga bro, pinakita ko lang. Tapos, syempre, baka isabay na din natin yung yung pag-change oil dito. Para hindi na problema yung may-ari, no. So hindi lang natin ayusin yung electrical niya, pati yung sa ibang part ng mechanism niya. Ayun, so okay na. Okay na rin yung preno kasi nagpalit na rin ako ng brake shoe diyan eh. Hindi ko lang naipakita sa video. Yun oh, smooth na oh. Dati yan, hindi yan masyadong naikot eh. O ngayon, umiikot na ng maayos oh. Okay, so okay na tayo dito. Sunod naman natin, mag-drain naman tayo ng langis. So, upon checking, nakita ko, yan na lang yung langis niya. So, napaka-delikado na, no? Buti na lang, chinek din natin kasi baka malast touch din tayo dito. Delikado to. Paano pag naibiyahe ko tapos hindi ko na-check, no? Na-test drive ko, tapos naibiyahe ko ng malayo, tapos biglang, yan na lang yung langis, oh. Diba? Mahirap nito matuyuan, eh. Okay, so, binomba-bomba ko na to, kaso, yun talagang lumalabas. Kaya hindi tayo papayag na hindi natin siya i-change oil. Okay, so ito 10W40 na Prince Max Ultra S synthetic na oil lang ilalagay natin. So ayan, 800 ml kaya saktong-sakto lang to. Yun, so okay na yung level natin. Mapapansin nyo, ayun, soli na natin. Okay na tayo dyan. So mabalik tayo dito sa wirings. Ayan, kung mapapansin nyo, sala-salabat yung wiring niya. Ayan, so, kalat-kalat, no? Ito, sa may flasher relay, wala nang housing. Tapos, nakalambitin lang. Ayun, so, nag-install din sila ng mini driving light dito. Problema, yung pagka-install, medyo hindi pa ganun ka-okay. So, ito yung before, okay? Ito naman yung after nating ma-rewire. Ito na. So titingnan natin yung pagkakaiba nung kanina tsaka ngayon. Okay? So, mag-umpisa tayo dito sa protection circuit, no? Ayan, meron tayong tatlong fuse dito. So, binago na rin natin yung stock. So, ito yung stock. Yung pula, orange, horn. Tapos, yung puti, yun yung all lights na relay natin, no? Nandun lahat ng ilaw. Ayan, so may protection circuit. So, dito naman, yung battery natin, ayan, so naka-terminal lahat. Original na i-terminal ang ginagamit natin, Japan, no? Maski yung mga wire natin, ang ginagamit natin dyan is mga Japan na automotive wires. So, dito, bumaba, pumunta sa ating mga triggering na relay. Ayan, so clear relay lang, tsaka Bosch yung nilagay natin dito. Ayan, so replaceable naman yan pag nasira. So, ito, inayos natin yung mga linya papunta sa underlights. Ayan. So, naglagay din tayo ng underglow lights. Blue shift to red ang concept nito. Ayan. So, naka-proper installation din siya. Ayan, malinis para iwas, loose connection, no? Para intact. Tapos, nagbalit din tayo ng brake switch dito sa foot brake, no? Ayan. So, ito yung wiring natin. Gumapang yan dan sa baba. Tapos ito, bababa rin yan sa may sa may air cleaner. So pinatong ko lang muna, pero hindi talaga dyan yan. Okay, so ito yung hollow switch, busina. Ayan, so ito, PIA horn, budget meal lang to, no? Pero pag nagka-budget si customer natin, palitan niya na lang ng original. Ayan, so naka-stainless din na bolt yun, no? Yung ating bracket. Ito naman yung stock horn natin. Tapos, flasher relay. So, ito, stainless to, Ayan, o. Ito.
Makyat sa ating mga signal light, left and right. Tapos dito, gumapang siya. Ayun. Ayun, hanggang papunta siya dito. Ito, isang pares ng ano natin. Ayun, kita nyo yung wiring natin. Tapos dito, lumiko, pakyat. So, inayos din natin to. Yan, naglagay din tayo ng protection para hindi siya magasgas habang ginagamit, no? Ayan, so, yun yung wiring natin nasa ilalim. Ayan, nag-Y siya. Ito, papunta sa ating mga socket. Okay? Papunta yan sa ating switch. Ayan, papunta rin sa ating ibang triggering, no? Sa ating passing. Ito, passing switch, stainless din. Tapos, dito naman, linya ng ating voltmeter. Ayan, so, andyan yung mga headlight switch natin. Ayan, dyan nakakonect. Ito, voltmeter. Ayan, so, ganyan kalinis, no? Napagkasya natin yung mga wire. Ito yung sa stock wiring. Kung mapapansin nyo, ito naman, linya ng stator. So, ito siya. Ayan. Ito yung mga ibang wiring natin. So, nagpalit na din tayo ng charger na pang full wave na matibay. Okay, so, ito yung overall natin na nirewire. So, kahit iliko mo siya, ayan walang dahilan para may maipit, no? Dahil meron siyang play or meron siyang clearance na tinatawag. Yun. Diba? So, ganyan. Para smooth lang yung pagliko. Hindi rin hirap yung manibela. Tsaka ang importante dyan, walang naiipit. Okay? So, testing na tayo. Ayun mga bro, ito na. So, tapos na yung ating Rusi W100 or Rusi 100 na ginawa, no? So, marami tayong inayos dito. Yung kanyang starter sa mga likod. Tapos, naglagay tayo ng mga iba't iba pa. Na binuhay din natin yung kanyang speedometer cable. Tapos, yung speedometer dun sa panel gauge. Okay, so ngayon naman testing natin yung nirewire natin, no, kung okay na ba. So, unahin natin, ignition on. Okay, wait lang, hindi ko makakapa yung susi. Yun. Ayan, 12.7, naglagay din tayo ng voltmeter. Tapos, dito, testing natin yung kanyang mga switch. Ito, ginawa natin siyang 3-way switch. Naglagay din tayo ng hazard na light. Tapos, passing. Ayan, stainless, nilagay natin. Tapos, ayan, binuhay natin halos lahat. Okay. So, una testing muna natin yung kanyang starter button kung gagana. So, ito, for safety, kailangan ka munang magpreno. Ayan, magpreno sa likod. Kailangan magpreno sa likod at ilaw yung taillight. Ayan. Okay. So, preno sa harap or dun sa taillight sa footrest ay foot brake. Preno, tapos start. Yun. Yun. Wait lang. Yun. So, yan yung ating motor, no? So, check natin kung umakyat ba. Ayan, so naka-idle 12.5, 12.6, 12.7. Yan, umakyat na. 8. Yan, 9. Yan, nagto 13 volts. Tapos, pag nirev natin, 14.3. Okay. So, ngayon, ito, sa headlight, yun, ilagay tayo ng LED. Tapos, sa headlight, yan, ilagay din tayo ng headlight nya. So, high. Yun, binuhay din natin yung indicator. So, low, high. Okay, tapos, naglagay din tayo ng kanyang passing, siyempre. Yan, passing switch. So, nakapassing yung mini driving light natin tsaka yung headlight. Yan, o. Okay, so kapag bumusina ka ng stock, which is ito. Yan. Ngayon dito, nagbaon din tayo ng hollow switch. Pagka naka-on siya, naka-ilaw din, tsaka siya magkakaroon ng loud horn with passing. So, paano yun? Ganito. Yan. Yan, naglagay din tayo ng PIA horn. Pag hindi nakailaw, hindi nakapindot, stock horn.
Okay, so dito naman sa kabila naglagay din tayo ng kanyang underlights, underglow lights. So ito siya, yun. Kulay blue naman ang nilagay natin, tapos dito red sa kabila. Okay, para blue, red, green. Ayan, so yun yung underglow lights. Ayan, naglagay tayo. Bali, 4 na blue. Ayan. Tapos dito, 2 lang. Ayan. Ayan, para meron lang din siyang ilaw. So, ayan yung itsura niya. So, umuulan pa, no? Ayan. Tapos, kapag pumreno, ayan, so, papreno natin sa harap. Ayan. Ayan, pag pinreno, nagiging pula. Ayan, so, bitaw. Preno sa paa. Ganun din, binuhay din natin. Ayun, so, gumagana na lahat. Sige pa, bitaw. Preno. Yun, sige pa. Bitaw, preno, ano. Yan, tas pindot. Preno, preno. Ayan. So, yung itsura niya. Okay. Ito naman yung, ayan, so kahit na nakailaw na, ayan, naka 12 volts pa rin, no? Hindi siya nagda-drop ng sobra. Medyo may kahinaan na rin yung battery nito. Ayan, so dito naman, push natin yung low ng mini driving. So low is white. Ayan. Ayan. Tapos ang high nya is yellow. Ayan, dilaw yung high. Ayan. Ilaw na siya, no? Okay. Tapos magandaan nito pag in-off natin yung mini driving light, kapag naka-low siya, ayan, low white. Pag nagpassing ka, may passing siya. Ayan, nagpa-passing din yung high indicator ng headlight natin. Pag naka-off, may passing pa rin. Ayan, pag naka-high, may passing pa rin. Ayan, so hindi nawawalan ng passing. Maski dun sa stock loud horn niya, kahit na naka-low ka, ayan, naka-off, may passing pa rin. At pag naka-high, may passing pa rin. Ayan. Ayan. So, yun yung install natin sa motor na to. Okay. Ayan. So, sabay-sabay na. Tapos dito pala yung, ayan, sa left, off. Ayan. Left natin. Ayan. So, buhay lahat. Yan. Sa likod, maski dun sa pag in-off natin, right naman. Yan, buhay na din yung kanyang panel indicator. Yan. Yun. Tapos, kagandahan nito, kapag ka in-off mo siya, pag kumaliwa ka, at diretso agad sa kanan, hazard naman. Ayun. So, sa likod, naka-hazard. Ayun. Tapos sa harap, naka-hazard din. Yun, oh. Ayan. So, yun yung style niya. Ayan. Yan yung itsura ng ating Rusi 100 na winiring setup. So, buhay na ulit siya. Okay. So, yun lang yun. Okay na siya. Pwede na natin siyang i-surrender sa may-ari. Okay. So, yun lang mga bro. Thank you sa panonood, no.